Kailan lalagdaan ng Pangulo itong panukalang emergency powers, Nel? Monica, ayon kay Pangulong Marcos Jr., nakatakda niyang lagdaan itong panukalang emergency powers ngayong araw. Ito ang inihayag ni Pangulong Marcos sa kanyang address kanina ukol sa ginagawang hakbang ng pamahalaan para makatugon dito sa epekto ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo bunsod pa rin ng Middle East conflict. Natanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang enrolled bill para sa kanyang hinihinging emergency powers. Ayon sa Pangulo, posibleng lagdaan na niya ito para maging ganap na batas ngayong araw. Gayunman, pag-aaralan pa niya kung kailan ang tamang pagkakataon na gamitin ang kapangyarihan na suspindihin o bawasan ang fuel excise tax. Nakipag-ugnayan din tayo sa Kongreso upang mabawasan at alisin na ang excise tax sa langis. Yun po yung batas na hiningi natin sa unang-una. Natapos na ang kanilang pag-aaral doon sa batas na yan at nasa amin na at siguro by the end of today, I will be able to sign that into law already. Ngayon, titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. But nonetheless, we are trying to determine because ang mahirap talaga dito is pabago-bago ang presyo. Isa sa mga hinaharap na malaking habon ng administrasyon ang supply at presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Pangulo, inutusan na niya ang mga kinaukulang ahensya na maghanap ng alternatibong mapagkukunan ng langis, partikular na sa mga bansang hindi apektado ng gyera sa Middle East. Bagaman walang kasiguraduhan sa mangyayari sa estado ng supply ng langis dahil sa balakid sa Strait of Hormuz, kumpiyansa si Pangulong Marcos na magpapatuloy ang supply nito sa Pilipinas kahit dumating na ang ika-45 araw ng natitirang supply ng produktong petrolyo sa bansa. I think that we can be fairly confident. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just one delivery, not just two deliveries, but a flow of petroleum and petroleum-related products. Ukol naman sa pagdedeklara ng State of National Energy Emergency, ayon sa Pangulo, walang dapat ipag-alala sa hakbang na ito ng pamahalaan. Ito ay bilang paghahanda lang ng gobyerno sa posibleng maging epekto pa ng patuloy na gulo sa gitnang silangan. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil sa Executive Order No. 110, mas mapapabilis ang pagbili ng langis at hindi na dadaan sa anumang proseso. Mapapabilis ng Department of Energy ang pagbili ng langis mula sa ibang bansa. Paiigtingin natin ang aksyon laban sa hoarding at sa mga nagsasamantala, hindi lang sa langis kundi sa lahat ng pangunahing produkto. Makokontrol rin ang supply at presyo ng kuryente. Maaari nang makialam ang pamahalaan sa supply at presyo ng kuryente para hindi ito masyadong magmahal. Dahil that's the authority that the EO. Ang tinutukoy ni PBBM ay nakasaad mismo sa EO na kung kinakailangan ay maaaring suspindihin ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM para mapigilan naman ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang prioridad sa ngayon ng pamahalaan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nais kong maging malinaw tungkol sa aming prioridad. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Yan ang katotohanan na ating hinaharap. Ngunit ang hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman. Isa lamang ang aming pamantayan. Agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon.
Monica, ayon sa Pangulo, prioridad rin sa ngayon ang paglilikas sa mga Pilipinong naiipit na sa gulo dyan sa gitnang silangan. Target anya na makapagpalipad ng chartered flight ng 2 beses sa isang linggo para mapabilis ang repatriation. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribuho.